Yes, hello. Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid. Maligayang pagbabalik sa aking munting channel. Sa araw na ito ay talakayin po natin mga kapatid ang mga bagay na dapat mong isalang o iwasan kung sakaling mayroon kang hawak na agimat, anting-anting at mga mutya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mong mga ganitong videos, usapin, mag-subscribe na po at pindutin ang bell icons para lagi po kayo updated sa tuwing may bago po akong upload na videos. Maraming salamat po! Mga bawal gawin kapag may agimat o anting-anting. Mayroon ka bang agimat, kapatid, anting-anting at mutya na maaring nagbigay sa iyo ng lakas, swerte sa kabuhayan at dagdag proteksyon? Subalit, alam mo ba kapatid ang mga bagay na dapat mong iwasan kung mayroon kang tangan nito? Ang paniniwala sa agimat, mutya at anting-anting ay nagugat sa ating mga ninuno, mga sinaunang tao, at paniniwala na ang mga ito ay nagbibigay ng dagdag at proteksyon at lakas sa isang tao na sinumang nagmamayari nito. Maging ang ating mga bayani mga kapatid kaya ni Emilio Aguinaldo, Andres Bonifacio, Antonio Luna ay nagmayari din ng mga ito. Ang mga ilang na-recover na agimat na ginamit ng ilan nating mga bayani mga kapatid ay nakadisplay ngayon sa museo sa San Juan. Ito ay museo ng Katipunan. At narito mga kapatid ang 10 bagay na pamamaraan na dapat ninyong iwasan kung ikaw ay nagmamayari ng isang agimat at medalyon o anting-anting. Number 10. Huwag na huwag ipagyayabang ang kapangyarihan ng agimat sa ibang tao. Pangsyam, mas mainam na huwag itong ipakita sa ibang tao o kahit ipakapit ito, sapagkat mga kapatid ay maaaring higupin o edeskomunyon ang visa nito o kaya naman ay mapasahan ng negatibong enerhiya. Number 8. Huwag na huwag po itong dalhin kung ikaw ay makikilamay dahil maaring mamatay ang visa nito. Number 7. Huwag na huwag din itong suotin kung kayo ay dudumi o pupunta sa palikuran, sapagkat humina ang bisa nito. Number 6. Huwag din itong suotin kung ikaw ay makikipagtalik sa iyong asawa, sapagkat ang agimat ay isang sagradong bagay at hindi pwede sa makamundong pamamaraan ng mga tao. Number 5. Hanggat maaari ay huwag dalhin kung ikaw ay pumunta sa sementeryo, lalo't pa nga wala ka namang kaaway doon. Maaari itong magpahina sa iyong agimat. Number 4. Kung sakaling ikaw ay nasa isang labanan at nakadapa ka, iwasan po lamang mga kapatid ang iyong medalyon na sumayad sa lupa. Number 3. Huwag na huwag kayong magpahakbang kung kayo man ay nakaupo o nakahiga. Yan po kapatid ang lagi kong naririnig sa aking lulo sapagkat manghina daw ang bisa ng kapangyarihan nito. Number 2. Higit sa lahat mga kapatid ay huwag na huwag itong suotin kung may balak kang magtungo sa mga makasalanang lugar, gaya ng beerhouse, hotel, sugalan at iba pang serbisyo. Tandaan mga kapatid, ang agimat ay sagrado at kapag ginawa ito ay maaring mawala ang visa. At number 1. Ang pagkakaroon ng agimat ay hindi dapat magiging ugat ng paggawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, huwag na huwag itong gamitin sa kalukuhan. Ito ay dapat gamitin sa pagtulong sa kapwa, proteksyon sa sarili at sa iyong pamilya.
At sana mga kapatid ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mag-iwan ka naman ng comment sa comment section kapatid. I-like at i-share na rin para sa kaalaman ng iba. At yan lang po muna sa araw na ito. At kung may katanungan o suggestions, mag-comment lang po sa baba. Maraming salamat mga kapatid, hanggang sa muli po. Thank you so much and God bless sa ating lahat.